Good day everyone. For today, we will be discussing inertial loads and section properties. So, this particular topics is dagdag na to dun sa video na binigay ko sa G-Class. So, that particular video is recycled yung isa na included doon yung stresses natin, which is yung sa strema. So, kaya I picked this particular topics is dahil bukod sa ito yung walang video, ito yung critical. Ito yung medyo mas magagamit natin for the prelim period. Okay? Again, this is inertial loads and section properties. So, included doon sa section properties is yung CG and moment of inertia. So, again, I'm Engineer John Christian Armena, and this is for AE 415 Aircraft Structures 1. So, inertial loads. So, diretso tayo dun sa sample problems para mas mabilis nating maintindihan yung topic na meron tayo. So, again, this should have been a review. I-review to, napagdaanan na natin ito dapat sa statics and strema. Okay. So, assume that the airplane shown in the figure weighs 20,000 pounds and that the braking force F is 8,000 pounds. So, find the wheel reactions R1 and R2 and find the landing run if the airplane lands at 100 mph or 146.7 feet per second. So, as usual, we'll be writing the given. Again, it is really up to you kung isusulat nyo si given. Ito, ang pagsulat natin ng given and required is for us to show or guide natin to para alam natin kung ano yung mga given na meron tayo at hand. At the same time, is kung sa required naman, is kung ano yung hinahanap natin para hindi natin makakalimutan. It is really up to you. Ito ay guide lang. Nasa sa inyo kung gagamitin nyo to, depende sa diskarte nyo. So again, we have a given na 20,000 pounds and 8,000 pounds. So weight and braking force respectively. Then for the required, we have R1, R2, and S or D landing run. So the first thing that we will do is we'll need to get yung summation forces X. Okay, summation forces X tayo. Bakit summation forces X? If you look at it, meron tayong unknowns na R1, R2, and MA. Okay, if you look at the figure, meron tayong MA dito. So ano si MA? Basically guys, si MA, yan yung inertial forces. Yan yung inertial loads na hinanap natin. In this case, ano yung force na meron yung MA na nagpapa-forward sa kanya na way. Kasi gusto nating patigilin. Kaya in this particular problem, braking force yung binigay sa atin. Ibig sabihin, pinapatigil natin siya. Before we move forward, remember natin, si MA, nakadepende yan. Depende sa direction, of course, pero kadalasan yan, titignan natin kung anong gusto natin gawin sa inertia. Either gusto ba natin siyang paandarin or patigilin. Kaya titignan natin lagi kung ano yung purpose ng inertia na yun. So for example, if you remember, if nasa at rest yung body, gusto mo siyang pa-move, kailangan i-overcome mo yung inertial forces na mayroon siya. Okay? So in this case naman, at moving siya, gusto natin siya patigilin, so kailangan malaman mo kung ano yung nagpapa-move forward sa kanya. So ngayon, we have here yung MA nga. So kaya tayo diretsong summation forces X. Kasi pag nag-summation forces Y tayo, may dalawang unknown. Pag moments tayo kung saan man, marami ring unknown. So kaya diretso tayo sa summation forces X. So summation forces X is equal to 0 and negative MAX. So bakit yung negative? Kasi to the left. Okay? So MAX, nilagyan natin ng X kasi that is along the X direction. Okay? Bakit? Kasi meron din naman po minsan na
inertial forces sa vertical. Okay? So, nilalagyan natin ng dagdag na variable para mas ma-distinguish natin siya. Then plus yung 8,000 pounds. So, saan galing si 8,000 pounds? Si braking force. So, if you look at the figure, siya yung F dito. Siya yung nagpapatigil dun sa aircraft mo. Kasi going to the right, going to the left yung aircraft mo, and yung braking force mo going to the right. So, that is the only forces that you have in the X direction. So, malalaman natin na si MAX is equal to 8,000 pounds. So, anong gagawin natin sa kanya? Gagawin natin dyan is pwede natin siyang gamitin sa pagkuha or paggamit ng summation moments. So, summation moments at R2, at R2, clockwise positive is equal to 0. So, meron tayong R1 na positive. Okay, ayan. Clockwise yan. Tapos, negative na 8,000. So, yung 8,000 is si MA yan, guys. Ito, si MA yan. Okay. Sometimes pala, sometimes, dito sa presentation ko, minsan nilalagay ko na yung value itself like this. Okay? Or minsan, hindi ko nilalagay. Ibig sabihin ko yung variable yung ginamit ko. Again, it's your own solution. But just remember na kung ano yung value niya. Okay? So again, in some parts of my discussion, naka-variable pa rin siya. Tapos yung iba nga, naka-value na. And remember, in your own case, dahil sa inyo, sinusulat nyo yung, nagsusulat kayo, in a way. Please do remember to use store functions. Okay? So dito kasi hindi ko mailagay na nag-store function ako kasi presentation siya, PowerPoint presentation. So again, you will need to use store functions. Okay? So, we have 8,000 pounds nga na MAX, tapos distance na 50 inches. Okay? And also, again, I forgot, yung R1 is distance from R2 is 120. Okay? And then minus, so counterclockwise din itong 20,000 pounds na weight. Okay, this is the weight and 20 inches na distance. So we'll have again we'll have R1. So in a way shortcut to ha. Ibig sabihin ko, alam niyo naman na dapat kung paano makuha yan. Algebra lang yan. Lipat-lipat, makukuha niyo si R1. So si R1 would be 20,000 pounds over 3. So, mapapansin nyo, naka-fraction ako. So, bakit ako naka-fraction? Ngayon pa lang, i-check ko lang kayo, ngayon pa lang, kadalasan, kung pwedeng i-fraction, fina-fraction ko po. Bakit? Kasi ayokong madalas gumamit ng store functions. Dahil, kadalasan, ng mga solutions natin, as I oriented you already, is mahabang solution, maraming values. So, hanggat kaya kong hindi gamitin si store function, hindi ko ginagamit. Sabihin ko, pag pwedeng i-fraction nyo. Kasi, para hindi kayo gumamit ng letters no store function. Okay? Pero, pag hindi kaya, mag-store function kayo. So, in this case, the next step that we will have is the summation forces y going up positive is equal to 0. So, meron tayong R1 na positive plus R2 na positive din. So, again, si R1 di ko na-include or di ko na sinama sa loob yung value itself. Pero alam niyo namang ito yun. Then minus yung weight, which is 20,000 pounds. Kasi yun lang naman yung vertical forces. So, you will have an R2 yan, type ko yan, R2 na 40,000 over 3 pounds. So, let me write lang. So, this would be R2. Okay, so you have R1 na, you have R2 na. So, anong next step natin? Kukunin natin si landing run. So, dito papasok yung another part nung third year natin, yung dynamics. Okay, so even physics, dapat alam nyo na rin naman to. So, you will have the equations physics doon, dynamics, or so dynamics. We have yung Vf squared minus Vo squared is equal to 2as. Whereas, yung Vf mo is the final velocity, Vo is the initial velocity,
and A is the acceleration, and S is the landing run. So yung mga equations ng dynamics, kailangan po nating tandaan. Kailangan po natin tandaan. So, in this case, meron tayong VF. Ano yung VF? Gusto natin siyang patigilin, ibig sabihin kailangan mag-zero yung final velocity. Then, we have initial velocity na given din. So, that is the 100 mph or 146.7 feet per second. Then, meron pa tayong dalawa. Okay? So, may dalawa tayo, yung acceleration and the landing run. Kasi landing run yun kailangan natin. Saan natin kukunin si A ngayon? So, si A ngayon, pwede natin makuha dun sa MAX natin. So, paano? If you remember, we have F is equal to MA. Okay, so basically, force yan, di ba? Ngayon, si FMA, pag nilipat natin siya, magiging A over F. A is equal to F over M. Ngayon, anong gagawin natin dyan? Si M, pwede natin makuha. Galing saan naman? So, si M, kukunin natin siya galing kay weight. So, if you remember, ang thing weight is equal to mass times gravity. So, kapag inayos natin siya, M is equal to weight over gravity. So, kapag inilagay natin tong value na to dito, magiging A is equal to Fg over W. Okay? So, ganyan. So, meron tayong F, meron tayong G, alam natin yung G, constant yan, and we also have weight. So, makuha natin si area, si acceleration. So, meron tayong acceleration dito. Negative 8,000 pounds. Sir, bakit negative? Okay. Negative siya kasi to the left. Okay, to the left yung ating MA. Kasi yun yung direction. Ibig sabihin natin yung acceleration niya is papwa-negative. Kaya kailangan alamin natin lagi kung saan naka-direct yung ating aircraft din, yung figure natin. Then, we'll have the gravity. Of course, the gravity is 32.174. That's constant naman. Remember, you can use whatever gravity you want. Basta iilagay nyo sa solution nyo. Kung gusto nyo 32.2, walang problema. Okay. Again, you'll need to input it dun sa inyong solution. Okay, divided by 20,000 pounds, we will have an acceleration of negative 12.8696 feet per second squared. So, meron na tayong acceleration, ilagay na natin siya dito. So, we'll have 0 nga here for the final velocity, initial velocity, and 2as. So, whereas you have the negative 12, ipapasok mo siya dito sa A. So, mangyayari dyan, we will have a landing run na 836.113399 feet. So, with that, we have our final answers. So, meron tayong landing run, meron tayong R2, meron tayong R1. So, madali lang tong topic na to. In a way, equilibrium siya, but you need to know kung saan palagi. Yung critical dito is kung saan palagi. Malaman natin kung saan papunta yung inertia. Okay? So, again, you need to know kung saan papunta yung inertia. So, another example tayo for the inertial loads, and then we'll go to the section properties. So, sa inertial loads, again, we have an airplane in a figure. The figure weighs 14,000 pounds. It is flying horizontally at the velocity of 500 mph. Lilipad siya. When the pilot pulls it upward into a curved path with a radius of curvature of 2,500 feet, assume that the engine thrust and the airplane drag is equal, opposite, and collinear with each other. Ibig sabihin, si drag here and si engine thrust ay equal and pantay.
Ibig sabihin, they cancel out each other. Pwede na natin siyang hindi. Ganun yung idea there. Pwede natin siyang hindi include kasi the both of them cancel out each other. So again, we have a given and we also have a required. Kung na siya babasahin isa-isa, you can feel free to pause it anytime para mabasa nyo kung ano yung mga given na meron tayo. Diretso tayo sa solution. So solution natin, we have here in another equation. Bakit? Kasi pag tinignan natin, paano natin atakihin yung topic or the question itself rather. So the question is, kunin natin si acceleration z. So paano natin kukunin si acceleration z? Kasi doon manggagaling yung value ni MAZ mo. Okay? Kailangan natin malaman si value ng MAZ. So kailangan muna natin malaman si AZ. Okay? So in that case, paano natin siya malalaman? We have another equation or given equation na yan. Again, that's dynamics. V squared over R. Or rather, if you know the radius of curvature is equal to the velocity divided by the acceleration. Ibig sabihin, yung curve ng eroplano, pag i-pull up siya, pag pinull up mo siya, yung curvature na yan, that is the radius of curvature. So again, that's the equation of radius of curvature. So pag pinasok natin yung equation na yan, magkakaroon tayo ng AZ is equal to 2200 over 3. Okay? So ano yung 2200 over 3? That is the converted value ng MPH to feet per second. Kasi naka-fit yung 2500 natin. Okay? So dahil naka-fit siya, we'll need to convert it. Okay, if you remember the conversion of MPH to feet per second is 22 over 15. Okay, correct me if I'm wrong, but I think that's it. Okay, so you'll have an acceleration of 1936 over 9 feet per second squared. So yung acceleration na yan, paano natin siya gagamitin sa MAZ? Okay, gawin natin siya in terms of G's. G. So, paano natin gagawin yon? We'll need to divide this by 32.174 ulit. So, yung mangyayari dyan is ang AZ natin na gagamitin for computation, okay, is 6.685867816 Gs. So, itong equation na to, gamitin natin siya ulit dun sa FA. Or in our case, MAZ. So, MAZ, mapapansin nyo, itong equation na to, MAZ would be equal to weight over G times yung acceleration. Whereas, ito yung F. Ito yung A. So, let me write it para hindi makalimutan. Ito yung F. Ito yung A. Okay? Whereas, F natin would be equal to W over G nga. So, with that, magka-cancel si G. Okay? We will have our MAZ. So, si MAZ natin would be equal to 93,602.14942 pounds. Okay? So, meron na tayong value ni MAZ na pwede natin ilagay dito. Okay? So, with that, kailangan natin malaman. Okay? Again, tip lang, kailangan natin malaman kung saan dapat nag-a-act yung each forces. So, in this case, may figure tayo. Madaling matignan dahil may figure tayo. But remember lang din, pag tingnan natin, tama naman yung nasa figure. Si lift ay nag-a-act kay center of pressure, si weight, and si inertia. Guys, si weight at si inertia laging kay CG nag-a-act. So, after MAZ, anong pwede natin gawin? Pwede na tayong mag-summation. So, we have summation of moments at CP, clockwise positive, is equal to 0. So, nag-summation moments na lang tayo para may makancel na
value, which is in this case, ang maka-cancel is si L. So, pwede nating makuha si T kasi given si MAZ, given si weight, cancel out ang T at yung thrust. Okay? So, guys, itong T na to is, ito ay tail force po to ha, hindi to thrust. Okay, tail force po yan. So, we'll have here T times 210. So, T times 210 inches minus MAZ. So, MAZ, yung value na MAZ is ito, times 8 inches minus 14,000 pounds, yung weight, also times 8 inches is equal to 0. We will have, again, this has a value, ito na yan. In this case, ang pwede nyo po kasing gawin, ito yung unang store function. Kasi decimal siya. Hindi siya pwedeng ma-fraction. So, dahil decimal siya, store value A, store value B. Tapos ito, input nyo dito. Kailangan nyo siyang i-store value. Hindi nyo po pwedeng kopyahin yan. Dahil ang mga calculator natin, may limit yung nakikita. Pero, yung naka-store function yan is may continuous pa yan. Pwedeng possibly may continuous pa yan. So, mas tama po na nagkakaroon tayo, nag-store value tayo, imbis na kopyahin nyo yung buong decimal places. Okay? So, we'll have here a T or tail load value na, or tail load na 4,099.129502 pounds. So, meron na tayong T. So, after that, what we can do is summation ulit. This case, summation Z. Pwede natin makuha, of course, is si T na. Okay? So, summation forces along Z, upwards positive, is equal to 0. So, mapapansin nyo Z ang ginamit. Kasi, sa aircraft structures, is 3D na. Usually, yung iniintindi natin. Which is, si Z is the vertical axis. You remember, ha? Yung ating Z is the vertical axis kung saan tayo nagyoyo. Then, si longitudinal, okay, is si X. Lateral is si Y. So, pakitandaan lang din yan. So, we have here L minus MAZ. May value again tayo na MAZ. Minus T. May value rin tayo ni T. Minus weight. May value rin tayo ni weight. So, we'll have a lift. Lift naman to na 111,701.2789 pounds. So, with that, we have our AZ lift tail na. Ang last na hinahanap natin is the aircraft load. Okay? Aircraft load factor. Si N. So, paano natin kunin si load factor? If you remember, N, or load factor, aircraft load factor is equal to airplane lift over W. In this case, in-specify natin airplane lift. Hindi natin diniretso na letter L. Bakit? Kasi meron pa tayong value ng tail force na i-consider. So, ang mangyayari dyan is lift minus tail force over the weight. Yan yung ating aircraft load dito. Kasi meron tayong tail force na i-consider na kumukontra dito sa ating L. So, basically, nababawasan yung lift mo. Ganun yung idea. So, we'll have load factor or aircraft load factor na 7.685867.816. That is unitless load factor din. Okay? So with that, dyan natatapos yung ating inertial loads. Remember, this is our final answers. Load factor, lift, tail load, and the acceleration. Okay? Both of this is tama naman. Don't worry. Kahit ano ang piliin. Okay? So, the next part of our video lecture is the section properties. So, sa section properties, unahin natin yung mas madali. So, in this case,
will be using yung pag-CG. So, based on my experience, ito ay gamit na gamit po sa board exam. So, this particular sample problem is gamit na possibly, okay, yung mga questions na ganito is possibly gamit na gamit sa board exam. Magagamit nyo rin sa design this semester or even next semester. Bakit? Dito, ito ay gamit na gamit sa weight and balance. Okay? So, determine the gross weight center of gravity of the aircraft shown in the figure. So, in this case, binigyan tayo ng figure na meron siyang groupings or aircraft groupings na 10 groups. So, ano-ano yon? Ito po yon. Okay, this is the given. Okay? So, ito yung given na table sa atin. So, meron tayong items and nakagrupo nga po siya. So, we have propeller group, engine group, fuselage group, wing group, horizontal tail group, vertical tail group, tail wheel, front landing gear, piloto, at radyo or radio group. So, if you remember, I think you have experienced this during your CAD, ginagawa nyo to. Yung mass prop, di ba? Ganito yung idea nun. Ito yung computation nun. Kaya I think marunong na dapat din kayo nito. Okay? Babalikan lang din natin kasi, as I said, gamit na gamit po ito sa board exam. Okay? So, ito, madali lang naman to. So, we have a moment arm. We have a weight na given and we have a arm. We'll get the moment niya. Okay? So, yung moment na yun, we'll need to get yung total. Okay? Yung mga total. So, in this case, ito, total na rin to, given to, inad lang tong buong to, we'll have a total na weight. So, kunin muna natin sa horizontal. So, sa horizontal, again, in this case, if you look at the figure, moment arm x tayo. So, ibig sabihin, the distance from the z-axis. Okay, so in this case, ang reference line natin is the gitna ng propeller natin. So, heads up lang, possible iba-iba yan. Kada figure, minsan, ang ginagamit ng manufacturers ay firewall nila. Ginagamit ng ibang manufacturers yung pinakaharap. And minsan nga, again, same as this, yung gitna ng propeller. Okay? So again, it depends sa manufacturer. But again, we'll need to know kung ano yung reference line. In this case, ito po yung reference line sa Z. And sa X naman is yung thrust line. Okay, kung saan naman gitna again ng propeller. So, going back, the distance X na gagamitin natin is again from letter Z. So, sa first propeller group, 0 tayo. 0. Given naman siya. Given. So, hindi ko na babasahin yung each arms ha. Hindi natin babasahin. So, kunin natin si moment na. So, si 180 times 0 is 0, of course. 820 times 46 is 37,720. 800 times 182 is 145. 600. 600 times 158 is 94,800. 60 times 296 is 17760. 40 times 335 is 13400. 50 times 38328 is 16400. 300 times 115 is 34500. 200 times 165 is 33,000. 100 times 240 is 24,000. So, dinediretso ko lang kasi legit na i-multiply nyo lang yan. After we multiply all of the groups, isa-summation natin siya. So, in this case, that summation is 417,180 pound each. Okay, that is our summation moment. Then, vertical naman tayo. So, ibig sabihin, ang reference line naman natin is the x-axis or the thrust line. So, in this case, same process tayo, multiply natin si weight.
sa moment, sa arm natin. So, in this case, yung y naman. So, 180 times 0, 0. 820 times 0, 0. 800 times 4 is 3,200. 600 times negative 18 is 108. 10,800. Negative 10,800. 60 times 8 is 480. 40 times 26 is 1,040. 50 times negative 20 is negative 1,000. 300 times negative 30 is negative 9,000. 200 times 10 is 2,000. 100 times 5 is 500. Remember, if ever naka-negative siya, ibig sabihin, nasa ilalim siya. Okay, nasa ilalim siya ng ating thrust line. So, ganun din naman dito sa horizontal natin. If ever may negative dyan, ibig sabihin, nasa harap. Nagkataon lang na wala ka namang move forward sa propeller group. Not unless you have specified a cone dito. Kaya lang, minsan or madalas, sinasama na siya sa propeller group. Diba? So, kaya ganun. Again, remember, in this case, ay given na yung mga moment arms natin. Pero pwedeng hindi siya given dun sa table, for example, kapag may binigay sa ating dimensions dun sa drawing. Nagkataon dito, binigay na siya sa table. So, if summation natin yung mga vertical moment natin, we'll have a negative 13,500. Okay? So, mapapansin nyo naman din, dyan, almost realistic na yung, in a way, ideally and realistic yung nangyari. Ibig sabihin natin, for example, si piloto, pag nakita naman si thrust line, nasa taas siya. Di ba? And kapag landing gears, nasa ilalim, kaya siya naka-negative. So, that's the idea. Parang, in a way, kaya tayo nag-weight and balance, dapat alam natin yung nagiging CG. Lumalapit tayo sa CG. Lalo-lalo na pag mabibigat yung weights natin. If you remember yung idea ng weight and balance, we want to have our aircraft na nasa loob yung CG limits niya. Sabihin, yung CG limits kailangan alam natin para pag nag-maneuver yung aircraft, hindi susobra doon yung movement ng CG. Remember, ang CG po natin ay nag-move within the aircraft kapag lumilipad. Okay? So, going back, if you remember your statics and even strema, ang equation na pagkuha ng ating x and y, or in a way, centroids, center of gravity, nito is yung summation ax over a para makuha si x bar, summation ay over a para makuha si y bar. So, eto sila. So, x bar. So, pag may bar tayo, that is noted as mga centers of gravity. Pwedeng center of mass, pwedeng center of gravity, yan. Pwedeng centroids. Diba? So, we have here, again, you will just divide yung 417,180 over 3,150, makukuha natin si x bar. So, we have here 13,906 over 105 for fraction. Kapag ginawa natin siyang decimal, 132.4390, 132.4380952 inches. Yan, ganun din gagawin natin for y bar. So, si y bar, negative 13,580 over 3,150. We'll have a y bar na 194 over 45 inches or 4.3111 bar inches. So, again, ang hihingin ko sa inyo siguro is yung either of these two, tatama naman yan, pero siguro mas magandang naka-fraction para pare-parehas tayo. Pero again, if ever isulat nyo kasi during the time nag-a-assess kayo, kung ano na yung nasusulat nyo, mas mabilis, go. I-check ko pa rin naman yan. Okay? So, remember to check na lang din yung units nyo palagi sa lahat ng equation nyo. Look, again, kung tama ba yung units na nagagamit nyo. Okay? So, in this case, puro direct na siya kasi puro naka-inches, puro naka-pounds. Kasi possibly niyan, meron ng ibang dimensions, pwedeng naka-feet, ganun. So, remember lang na dapat kung ano yung
uniformity ng units na ginagamit nyo. Okay? So, that is the first part of the section properties. So, dun tayo sa next part. So, isa pang mahabang table ulit. Before we move on to that, remember that this particular topic, ito pong sa CG, is, as I said, gamit na gamit. Bakit? So, for example na nga, meron tayong nakuhang X bar and Y bar. Kadalasan ng pwede nyo ma-encounter na questions sa board exam. Or even even sa field is anong nangyayari kapag may nangyaring pagbabago sa table na to. So, one change dito sa table na to, magbabago po si centroid. So, let me explain. For example lang nagtanggal tayo ng anong pwedeng matanggal dyan. Sabihin natin, lilipad pa rin siya ng walang radyo. Okay? Ng walang radyo. So, pag tinanggal natin, wag na lang si radio. Sabihin natin si propeller, lumilipad na siya, tapos nawala si propeller natin. Pag natanggal si propeller, pag natanggal si propeller, anong mangyayari? May mapapansin kayo. Sir, ito po at ito hindi magbabago kasi naka-zero naman sila. So, bakit magbabago yung final answer? Kasi magbabago yung iyong total weight. So, dahil nagbago si total weight, magbabago automatically yung dalawang bars natin. Yung X bar and Y bar, yung centroids natin. So, mapapansin nyo, sir, hindi naman nagbago. 0, 0 naman to dito sa moments. Again, kahit anong magbago dito, magbabago si centroid. Okay. That's the idea nung kadalasan na pwede nyo ma-encounter sa mga tanong na CG sa board exam. Na kapag anong mangyayari kapag natanggal si propeller, okay? Anong mangyayari kapag minove natin? So, pwede kasi yan. May mga questions na na-encounter ako ng boards. Parang anong mangyayari kapag nilipat ko si upuan na ganito from station A to station B? So, ganun yung pwedeng mga questions na mangyayari. So, again, ito ay isa sa mga madaling questions na pwede nyo encounter sa board exam. Kaya, might as well, aralin nyo na siya para madaling point siya magaling sa boards. Okay? So, dun tayo sa last part of the lecture. Again, this is still the section properties, pero dun tayo kay moment of inertia at radius of gyration. Makakapayawan naman natin dito si area, of course. So, determine the moment of inertia about the horizontal centroidal axis and its radius of gyration for the area shown in the figure. So, ito po yung figure. So, mapapansin nyo guys, si figure, binigyan naman tayo ng mga dimensions. Okay. So, again, dito meron tayong x axis lang. Okay. So, in this case, horizontal centroidal axis lang naman yung hinahanap. Okay. So, what you'll need to do is i-table na agad yan, guys. Dahil sa dami ng figures na meron siya at naka-portions na siya, if gumamit kayo ng equation method, ang haba ng sulat nyo. Ang hirap checkan nun. So, again, use the table para mas madali talagang tignan or mas organized din tignan yung equations nyo. So, ano yung table na tinutukoy ko? Ito po yun. Before I continue dun sa table na meron dyan, please do remember, if ever sa assessment natin, pinapahanap ko is moment of inertia about both horizontal and vertical axis. Okay? Sa centroidal axis. Ito po ay dodoble. Ibig sabihin, yung y natin magkakaroon pa ng x. Malalagyan siya ng x. Ito magkakaroon ng ax. Magkakaroon ng ax squared. Tapos magkakaroon ng icy. And ito, madadagdagan ng iyy. Again,
dodoble pong lahat ng to from y hanggang dito. Kapag yung papahanap sa inyo ay horizontal and vertical centroidal axis. Okay? So, for now, ito lang muna tayo para mas mag-grasp nyo yung idea. So, moment of inertia, dapat alam nyo na to, napagdaan nyo na to sa statics, and again, review lang to. So, we'll have here, if you look at it, itong mga values na meron ako dito, ito ay galing lang dito sa figure na to. Kung ano yung direct na nakita natin sa figure na to. Sir, bakit naglagay ka pa ng base at height? Pwede naman tayong diretsyon na ng area. Guys, if you look at our reference, wala pong base at height. Dinagdagan ko siya kasi nga para mas madaling matandaan kung ano ba yung base at height na pwede mong gamitin sa area the same time sa ICX. So later, I will discuss it further. Also, mapapansin nyo, meron tayong mga blanco dito. Bakit? Kasi if you look at the figure, for example, CB, portion B, titingnan nyo sa figure, wala siyang direct na makikita natin yung value na base niya. So, kailangan natin siyang computin. So, it's up to you if you want to use or magsulat mismo sa solutions nyo kung paano kunin siya. So, for example, kunin siya base niyan, that is 3 minus 1 half, minus 1 half and minus 1 half. Kasi equal tong 1 half tsaka ito. So, mangyayari dyan, 3 minus 1 half minus 1 half. So, that is magiging C2. Again, it depends on nyo kung gusto nyo i-mental or kung gusto nyo isulat yung solution. Para hindi kayo, or para ma-ensure nyo tama yung ginawa nyo. Again, I want you guys to implement na limit yung errors. Kasi, kung isipin nyo, kung yung base pa lang nagkamali na kayo, mali na po yan lahat. Next is si height ng portion C. So, si portion C is makikita natin is 6 minus 1 and magma-minus ka ng 3/4. So, lahat pala to ay naka-inches na ha. Lahat to naka-inches na. So, 6 minus 1 minus 3/4 para makuha mo yung height na to. So, we'll have 17/4. Mapapansin nyo po, lahat ng kayang isulat ko sa table na to ay naka-fraction. Same idea as I said kanina. Hanggat kaya ko, isipin nyo, kung lahat ng to ay naka-decimal ang nilagay ko, hindi magkakasya yung table. Hahaba yung table. Pangalawa, dahil nga kung i-decimal ko siya, ilalagay ko pa ba yung store values na yun sa aking calculator? Hindi rin pwede. Diba? Kasi mauubusan ako. Okay? So that's the idea that you need to know na kailangan alam nyo kung ano yung pwedeng discarding gawin nyo. Okay? Kasi hindi nga pwede na maubusan kayo ng store value kasi kailangan nyo mag-store value. Dahil pag di kayo ng-store value, possibly dumaki yung discrepancy na meron tayo. Okay? So, next we have yung mga base ng D or the triangles. So, makikita nyo naman dyan, meron kang 2. Maminus ka ng 1 half. So, you'll have 1 and 1 half. Pwede mo siyang i-divide dito sa dalawa. So, magkakaroon ka ng 3/4 parehas. So, ngayon, meron ka ng base at heights. So, madali na siyang computin si area. But, you need to remember kung ano yung meron kang shape. Kasi, dun sa A, A1, B, C, at E, rectangle lahat. Pero si D at D1, triangle. So, iba yung equation ng area niya. Okay? So, si area, guys, you'll need to memorize the areas, area formulas for basic shapes. Remember, we have rectangles, we have triangles, circles, ellipse, quarter circles, semi-ellipse. Okay? So, we have here area ng A1 and A2. Parehas lang sila. Okay? Base times height. So, 1 half, 1 half. Si B naman, we have base times height din na magiging 1. Si C, magiging
base times height, then that would become 17/8. Then, si D at D1, that is triangle. So, dapat base times height over 2. So, we will have 9/32 tsaka 9/32. Then, balik tayong rectangle, base times height lang, that is 3 halves. Okay? So, ngayon, punta tayo kay Y. So, si Y, guys, that is your distances from X. Ibig sabihin sa base mo. Okay? So, ibig sabihin sa base po tayo dito ha. So, sa base po. Ngayon, if ever po na magkaroon tayo ng vertical, I will also be giving you a reference line na ZZ. Okay? Magkakaroon kayo ng panibagong reference line na ZC, if ever. Kayo na yung kailangan mag-compute kung saan yung values or rather, values ng X nun. Okay? So, going back sa Y natin, etong each shape, you'll need to know kung nasan yung position niya. Diba? Kaya natin ilalagay yung Y. So, in this case, si A tsaka si A1, parehas lang siya ng distance from XX. So, in this case, computing natin. Alam natin na yung centroid, lahat ng centroids ng each sections na yan ay pwedeng makuha. Okay? So, in this case, si A1 at si A, centroid niya is mapupunta sa 1/2 ng height. Diba? But you need to know kung ano yung pwede mong i-add. So, meron kang yung E, height ng E, and height ng C. Diba? So, ano yun? Ibig sabihin, punta ka sa height ni E, tsaka sa height ni C. So, i-add mo tong dalawa, tas i-add mo yung 1/2 ng, or rather, yung position ng centroid mo. So, we will have 11/2. Okay? So, yun yung isa pang reason ko kung bakit ako naglalagay ng base dot height. Kasi, para alam ko na agad kung ano yung i-add ko, alam ko na agad kung ano yung ma-minus ko. Parang, again, it's your own diskarte kung anong balak nyo. Tinuturo ko lang kung ano yung pwedeng mas mapadali po kayo. Okay, so parehas lang naman yung Y ng A1 at A. So sa B naman, ganun ulit tayo. E tsaka C, tapos 1/4. Kasi yung height ng B mo ay 1/2. So magiging 21/4. Then sa C mo is E plus yung kalahati ng C. Magiging 23/8. Sa D mo, dito hindi tayo pwedeng magkalahati kasi triangle yan. You need to know kung saan ka manggagaling. So galing ka sa baba or the thicker side. If you remember, sa thicker side, that is 1/3. Okay? So 1/3 tayo. So 1/3 ng 3/4 plus 3/4. So magkakaroon ka ng 1. Then si E naman is kalahati ng 3/4. So 3/8. And then, ang kinaganda dito sa pagganitong value, pagka nakita mo, pag nakita nyo na ganyan, na AY na, multiply nyo lang itong dalawa. So, in this case, isa pang reason kung bakit ako nagpa-fraction, kasi mas madali siyang i-mental. Nasa sa inyo, kung tiwala kayo sa mental math nyo, mas madali. Dahil mas mabilis siyang ma-mental, mas mabilis yung magiging solution nyo. So, for example, 1/2 times 11/2, 11/4 lang yan. Kasi i-multiply mo lang si 1 sa 11, 2 sa 4. Mabilis siya. Okay? Kesa kapag ka-multiply mo yung decimals. Okay? So, ganun yung idea kung bakit ko rin fina-fraction. Okay? So, B naman, 1 times 1, 21/4 as is. So, also here, pag ito multiply mo lang sa 17, tsaka 23, tsaka sa 8/8, 8 times 8, magkakaroon ka ng 391/64. Ito as is kasi 1 naman. Then ito, 9/16.
Diba? So, yun ang kinaganda kapag ka nagka-fraction tayo. Sa pang reason talaga, mas mabilis siya. So, ganun ulit ang gagawin natin. Next naman, ay squared. Okay? So, ito, ay. So, ibig sabihin, area times y. Dito, ay squared. So, pagdating sa ay squared, you have two options. Okay? May two options ka. So, your two options is, pwede mong i-multiply si area na i-square mo lang si y. So, ibig sabihin, area times squared mo nito. For example, 1 half times 11 over 2 squared para makuha to. Or, pwede rin naman na si ay, multiply mo na lang kay y. Kasi ito na magkatabi eh. So, ibig sabihin, 11 times 11 over 2 times 4. Magiging 121 over 8. So, diba? So, again, it's your own diskarte. Kayo bahala kung anong gusto nyo, kung saan kayo mas mabilis. So, again, we have 1 to 1 over 8. Then, ganun din dito. 21 times 21 over 4 times 4, magiging 441 over 16. Then, ito, medyo mahaba. Ibig sabihin ko, malaking value. Pero, pwede mong i-calculate na. You'll have 8993 over 512. Then, ito, as is naman, 9 over 32. Then, ito, 27 over 128. Again, multiply mo lang 9 times 3, 8 times 16. Kung kaya nyo yung mental math, pwede naman, di ba? Para mas mabilis. Ngayon, this is the one approach na pwede nyong gawin. Minsan, ituturo ko rin na if you want, after mong kunin si area tsaka si y, minsan sinasabi ko na diretso muna kayo dito kay ICX. Bakit? Okay? Dahil si area, si y, at si ICX ay nakadepende kay figure. So, let me explain. In some cases kasi, mas madali na hindi ka na pabalik-balik kay figure. Diba? Ibig sabihin ko, tapusin mo na lahat ng column na nakabase ka kay figure bago ka magdiretso kay table para hindi ka na babalik kay figure. Yun pa yung isang reason din kung bakit ako naglalagay ng base at height para hindi na ako bumalik kay figure. Kasi sa akin, sa case ko ngayon sa presentation, same page yung figure ko tsaka yung table ko. Pero your own case kasi sa assessments nyo, possible na hindi. Para hindi na kayo bumalik kay figure, kompletuhin nyo na lahat ng columns na nakabase kay figure. So, isa yung column na yon dito, which is si ICX. So, ano si ICX? That is the moment of inertia ng each shape mo. Ibig sabihin, yung kada portion mo. So, that is the centroidal moment of inertia ng kada portion mo. So, for example, si ICX ng A ay yung moment of inertia lang nitong A mo. So, ganun din dito. A1, centroidal moment of inertia niya, dun lang sa kanyang figure. Ganun din kay B, centroidal moment of inertia ni B. And so on and so forth. Ibig sabihin, yung each centroidal moment of inertia nung each portion mo. Yun yung ICX. So, in that case, if you remember, yan yung nakabase kay shape din po. So, another tip, if you want, another tip is you could add another column here na nakalagay ko ano yung shape para maalala nyo lang din, para hindi nyo nabalikan si figure. Okay? So, for example lang, si base at height, nakalagay ako dito rectangle. Hindi ko na kailangan alamin yung itsura niya dito. Kasi, nilagay ko na nga siyang rectangle dito. So, mangyayari ko na lang is base BH cubed over 12. Kasi that is the value or the formula for rectangular moment of inertia ng rectangular moment of inertia. Sorry, moment of inertia ng rectangle. Okay? So, that's the idea. Again, binibigay ko sa inyo yung mga pwedeng diskarte. So, going back dun sa ating pagsusolve, so si ICX ng A natin is base times height cube over 12 ng A. So,
Kaya madaling tignan kung ano yung base at height mo. Kasi nilagay mo na siya sa table. Kaysa alalahanin mo ulit or balikan mo sa figure. Kasi if you look at the reference natin, wala pong base at height. So babalik at babalik ka pa ba sa figure? Sayang sa oras. So again, it's up to you what you want to do. Pero binibigyan ko kayo ng possible tips para mas mapibilis yung pagsosolve nyo. So, si ICX ni A is 1/24. So, parehas lang naman sila ni A1. So, base times height cube over 12. So, ganun din si B, C, ay si B at si C. So, si B naman 1/48. Si C 4,913 over 1536. Okay? So, si D at si D1 iba na naman siya kasi triangular siya. So, if you remember, ang triangular is base times height cube over 36. So, you have 9/1024. Parehas lang naman sila. Then, sa E, babalik ka kay base times height cube over 12. So, after this, so ito, sir, ano nang gagawin dito? Ito yung mga centroidal moment of inertia ng each figure. Pupunta ka ngayon kay IXX. Ano si IXX? Yan yung each moment of inertia mo na nakabase ka na kay base or kay reference line mo. So, ano si reference line? If you remember, ito yung reference line natin. So, ibig sabihin, kung gusto mong malaman yung IXX ng portion A, so, itong portion na to, malalaman mo yung moment of inertia galing dito, papapuntahin mo yung moment of inertia mo dito, ano yung pwede mong gamitin. If you remember, gagamitin nyo po ang tinatawag natin parallel axis theorem, which is IXX is equal to ICX plus AY squared. Anong ibig sabihin ko? Si ICX mo, meron ka ng moment of inertia mo nung nasa shape, centroidal moment of inertia. I-add mo lang yung distance mo squared times the area of the portion mo. Which is, meron ka na AY squared, ICX. I-add mo na lang. Okay, kaya kinuha natin yung mga values na yan. Okay? So you'll have to add 1/24 kay 121/8. So magkakaroon ka ng 91/6. Same naman, 91/6. And then 1/48 plus 441/16 magiging 331/12. So nagagets naman ba yung idea ng parallel axis theorem? So again, if ever, ito pong tandaan, if ever, regardless yan, kung nasa loob yung value, or rather nasa loob ka ng shape, wala masyadong magbabago. Ibig sabihin ko, kung gaano kalaki man to, as long as you know the y, you will get the correct moment of inertia sa base or reference line mo. Okay? Then, moving forward tayo, we have C. For the C is i-add mo nga lang to dito. You have 7973/384. Then 9/1024 plus 9/32. You have 297/1024. Parehas naman to. And then 9/128 plus 27/128 is 9/32. Okay? So, makikita nyo magiging 32/128 kasi yan. So, ma-simplify nyo. So, ito, pakinggan. So, etong mga to, ito na lahat yung moment of inertia niya na naka-base kay reference axis. So, pag sinamation nyo yan, makikita nyo lang na ito, i-add mo sa moment of inertia nito na naka-base na dito. In turn, makakompleto mo yung buong shape pag sinamation mo sila.
Okay? So, in turn, pag sinumation mo yan, ibig sabihin, yung IXX summation na makukuha mo, that is the horizontal moment of inertia niya based on the reference axis. So, yun na yung isa sa mga major na kailangan nyo dyan. Okay? Kaya lang kasi, hindi yun yung hinahanap. Ang hinahanap is horizontal centroidal axis. Okay? So, for now, let's just sum it all. So, ano yung mga sum na kailangan natin? Kailangan nating sum is yung sa area. So, add nyo yung area, add nyo yung AY, and add nyo yung IXX. So, makita nyo bakit natin yan yung mga ina-add. So, in the case na if ever meron tayong IY, okay, again ha, IYY, magkakaroon tayo ng dagdag na IX na summation and IXYY na summation. Okay? So, we'll have summation for the area na 99/16, summation for the AY na 1151/64, and the summation of IXX na 40,725/512. So, ano na yung essence ng mga yan? Bakit yan yung kinuha natin? Dahil nga, kailangan natin malaman yung final answer, yung pinapahanap. So, again, yung kabuluan ng lahat ng nakuha nating to is the reference line pa lang yung moment of inertia niya. Okay? So, ngayon, if balikan nyo, hindi pa yan yung final answer. So, kailangan natin siyang ibalik sa centroid ng buong body. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin malaman yung centroid ng body na to. So, paano natin malalaman yung centroid ng body na yan? Dito papasok si AY, summation AY, tsaka si area. So, if you remember kanina, summation or yung Y bar natin, same process lang naman. AY over A. So, Y bar would be equal to 1151/64 inches cubed over 99/16 inches squared. So, magka-cancel out si inches squared. So, magiging 1151/396 inches. Yan yung ating Y bar. Okay? So, bakit natin kailangan si Y bar? Kasi, gagamit ulit tayo ng parallel axis theorem, which is ito. So, ICX is equal to summation IXX minus summation A quantity Y bar squared. So, sir, bakit siya nag-minus? Guys, the main difference kung bakit nagma-minus at bakit nagpa-plus, paano natin malalaman kung ano yung nagma-minus at ano yung plus? If ever, galing ka sa centroid, papapuntahin mo siya sa reference axis, plus ang gagamitin mo. Pero, pag galing ka kay reference axis, papapuntahin mo siya sa kahit anong centroid dyan, magma-minus ka. But, in our case, kailangan natin papuntahin sa centroid ng buong body. Sa centroidal axis ng buong body ito. So, ngayon, kailangan mong gamitin, of course, is the summation ng moment of inertia ng reference axis at yung area ng buong body mo. And ano yung distance na gagamitin mo? Si Y bar. Kasi yun yung centroid. Dun yung ibig sabihin, from here, papapuntahin mo siya sa centroid na to. Kaya siya may Y bar there. Okay? So, from X mo or the reference line mo, papapuntahin mo siya kay centroid mo dito. Okay? So, ganun yung idea. Kaya, kailangan nyo malaman kung kailan magpa-plus, kailan magpa-minus, at kung ano-ano ang gagamitin. So, kaya naman, in-specify ko dyan, naka-summation yung kailangan gamitin. Kasi dito, hindi mo kailangan na naka-summation. Kasi wala pa namang summation dyan. Okay? So, if we are to input this, and this, so ito po yan, mapapansin nyo rin, mapapansin nyo rin po, na kapag ka ito inches, in-square mo, inches squared, pinagsama mo to magiging inches to the fourth. Again, malaking tulong na alam mo kung ano yung mga units na ginagamit mo kasi dapat mapagsasama mo siya kapag parehas lang sila ng bit. So, ito magiging inches to the fourth, tapos ima-minus mo siya sa inches to the fourth din. Kaya, pwedeng mangyari yun. So, yung ICX natin ay magiging 27.2682489 inches squared.
So, ito yung isang final answer natin. So, ibig sabihin, tignan nyo ho, itong final answer na to, pag isa lang may mali dito, magkakamali na. Okay? So, ano pa yung isang hinahanap? Radius of gyration. So, ang radius of gyration, mag-alala, madaling equation lang. Hopefully, natandaan nyo. Pero kung hindi nyo natandaan, ito po yung equation ng radius of gyration. The square root of, ICX po yan. Okay? Summation of the ICX over A. Kasi ICX yung hinahanap natin. Okay, sorry. So, my bad. Horizontal centroidal axis and radius of gyration for the shown figure. So, dapat ito ay rho CX and ICX. Okay, kasi ito yung gagamitin. But, lahat ng moment of inertias na meron, ha? So, ibig sabihin, itong IXX, for example, itong ginamit nyo, if ever pinahanap ko yung radius of gyration ng from the reference axis, pwede nyo makuha. Okay, pwede nyo makuha. So, in this case, papasok nyo lang si values ng ating nakuha na ICX, divide nyo sa area ng buong body. Again ha, buong body, summation A yan. Dapat. Okay. So, divide nyo lang si I kay A. So, mapapansin nyo, inches to the fourth divided by inches to the inches squared, magiging inches squared yan. E square root mo pa, so magiging inches. So, tama, kasi that's a value of radius. So, dapat distance lang siya. Unit of distance, kasi radius siya eh. So, magiging inches. So, tama pa rin naman yung equation na ginamit. Again, feel free to look palagi kung tama yung equation na ginagamit nyo using the units. Using the units. So, with that, we will have a radius of gyration na 2.099283144 inches. Okay, so with that, guys, this ends our first module. Again, pakinood ito para pagdating sa ating next discussion, next meeting, we'll have our discussion, active discussion activity. Okay. So if you have any questions or issues with regards to the video lecture, ask me anytime. Ask me anytime. Di ko lang alam kung re-replyan ko siya agad, but I always say to my students na kapag may question kayo na naisip na ngayon, tanongin nyo na agad sa akin. I-chat nyo na agad sa akin para hindi nyo makalimutan yung question. Para nandun na yung question sa akin. Okay? Hindi ko lang agad pare-replyan. Depende sa availability ko. Okay? So, thank you for listening and I hope you have understood the topic that we have today. Thank you.